Welcome back sa ating channel, mga Itechi Warrior. In today's video, hihimayin natin ang isa sa mga online lending na naman na pautangan. Tignan natin kung legit ba Itechi mo. Sino ba itong tinutukoy ko? Siya ay si Vamo Lending. O, di ba? Na-discuss ko na before itong si Vamo, pero balikan natin kasi nga parang may kamukha. Chares! Hindi naman yung kamukhang-kamukha, pero parang may slight siyang kinembular at chuchuchu kay Cash Express. Di ba nakakaloka? Kung napanood niyo yung Cash Express video review natin, yung update natin, panoorin nyo, nandito yung link sa taas para mas madali nyo na lang i-access mga mima. But before we proceed, mga Itechi Warrior, don't forget to subscribe, click that notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganito mga video, kayo ang unang ma-notify. Antaray! And pa-follow na rin ang aking Facebook account and TikTok account kasi doon tayo umaawara ng bonggang-bongga. O diba, nagla-live din tayo paminsan-minsan sa TikTok, kaya abangan nyo. And of course, sa Facebook natin, Team Marcos lang naman yan, Itechi Warrior! So bago tayo jumutan-jutan, always alalahanin, o diba? Know the terms and conditions. When I say know the terms and conditions, kalakip yan ng pagjutang-jutang, mapa-legit man yan, o sa mga legit talaga na kumpanya na pautangan. Hindi yung pa 7 days sa mga ola-ola. Diba? Iwasan nyo yung mga ola-ola na 7 days na talagang nangjajaras ng bonggang-bongga. Kalakip na talaga ang pagjutang-jutang yan. Yung alamin nyo yung interest, yung fees, may service fee ba yan, other charges, processing fee, kinembular fees, chuchuchu fees, and mga hidden charges. Himay-himayin nyo lahat mga mima. Huwag kayong papayag ng jumutang lang hindi nyo nababasa ang terms and conditions at yung mga fine print na pagkaliit-liit na talaga naman bonggang-bonggang pagkaliit-liit. So kailangan nyo i-check ng mabuti yung mga yun kasi nandun yung pinaka-importanteng bahagi ng pagjutang, nandun nakasulat mima. Kailangan yung buksan yung terms and conditions. Huwag kayong tamard. Anyway, so eto na nga, puntahan na natin at i-check na natin si Vamo Lending. Okay, ito yung website nila. I'm not sure kung meron silang app, pero na-check ko na meron siyang SEC registration, tita. Okay, may SEC registered siya, but as of today, July 31, 2:44 p.m., wala siya sa CIC. Hindi siya accessing entity or hindi siya submitting entity ng CIC. Mga nga, alam nyo na this. Okay, so ito yung website, vamo.ph. Parang ang Vamo naman net. Charis. Okay, anyway, so Vamo Fast Loan Service. Pansin ninyo, mabuti para siyang may pagkakahawig. Hindi ba? Kulay lang ang parang pinagkaiba. Charis. So meron din siyang 0% interest for the first 7 days. So parang ang kay Cash Express siya na parang, diba, alam niyo na, free interest for the first 7 days. First time jutangeras. Okay. And by the way, sandali lang, bago natin ituloy, please recite yung panunumpa. Baka naman. Okay, let's go! Akira, ngayon jutanggera, na Itechi Warrior, na namar, hindi jujutang. Hinihimay-himay lang ang online lending na Itechi Warrior. Jujutang lang Akira sa mga legit na pautangan like bangko, digital banks, and e-wallets. Kinembular. Gagamitin ko ang aking ginutang at jujutangin pa lang sa good utang at hindi sa mga panlalaki lamang. Charis! And I, tang kayo. I-resign ka na. Okay, mag-recite namin ng sarili yung version, tinatamad na ako. So anyways, ipagpatuloy natin ang pagkilatis kay Vamo. Okay, so eto siya, mima. As you can see, 1,000 ang kanyang pinaka-minimum kinembular amount. Okay. Tapos, ang pinakasagad niya, 30,000 pesos kinembular. Oh my God! Tinalo niya si Cash Express. Si Cash Express parang 20,000 lang, hindi ba? So, mas pinaraking version Ethereum. Okay, 30,000 pesos ang kanyang max. Okay, ibaba natin.
Okay, bakit mo daw i-choose si Vamo? Super fast daw, Mima. So you will receive receive financial offer in the Philippines within 1 minute. Tapos easy. Madali. Vamo registration form short and easy. Ang daming, easy? Ang dami yung kinukuha kanina. Yung pag-login ko kasi may account na ako, hindi ko lang tinuloy before yung pag-jutang-jutang. Sinilip ko lang, tas nung nag-login ako, ang daming kinukuha, personal information. At kung anak-anak, hindi ba? Tapos reliable daw siya. Kasi nga more than me. Sorry, spelling kayo. More than dapat. Bakit? Ano to? Dutch ba kayo? Dutch or German? Modern. Tignan mo, more than 1,000 customers have already used our services. Okay. Get online financial support with one easy application. You fill in mo your information. Get positive application status. Positive talaga. Okay. Ano yung positive na yun? Approve agad. Tapos marireceive mo na daw yung money to your bank account or GCash. Okay. So, ito yung sinasabi niya. Okay. Basahin yung mabuti yan, mga Mimarya. So, ito nga. May pa-support service pa sila. Customer service. Diba, taray? Okay. Tapos, registered siya as Vamo Lending Inc. Ayan yung address. Tignan nyo mabuti. Mag-research kayo. Okay, so ito yung aking account kasi nga nakapag-login na tayo. So, after ko ma-fill out yung information, nag-selfie pa Akira, kinuha pa yung ID ko, tapos yung nag-selfie ako as in may pa-liveliness test siya, Mima. Kagaya ng ibang online lending. So, anyways, ang kagandahan dito is sa website siya ginagawa. Hindi ko siya ginawa I'm not sure kung meron siyang application sa Play Store download kasi ayoko mag-download na kung anak-anak ng mga ola, hindi ba? But ito si Vamo, since you can do it sa website na lang, hindi ba? But I'm not recommending you to apply, ha? Sandali, huwag ka mo nang mag-jutang, mamaya jujutangan mo na to agad-agad, without even checking the terms and conditions. Mag-decide ka after mo ma-check yung terms and conditions, ikumpara mo sa mga legit na mga inuutangan ng iba at mga ibang pinagjujutangan mong mga online lending, talaga bang worth it siyang jutangan? Okay, so eto nga. Papakita ko sa inyo. So, confirmation of conditions. Okay. Principal amount, pwede 1,000 up to 20,000 lang pala. Pero dun sa, nakalagay dun sa dashboard, up to 30,000. Paano yung up to 30,000? Repeat borrowers? Siguro, repeat borrowers. Okay, anyways, pagbigyan na natin siya. So, meron siyang payment frequency, parang si Cash Express lang, 7 days at saka 14 days. Kapag 7 days, Mima, ang first payment, okay, wait lang, sandali. So, kunwari, jujutang tayo muna ng 10,000. Okay, 10,000, pagbigyan natin. Kasi nga first time jutangera ako, 7 days, 0 yung babayaran ko sa first payment date, ha. For the first 7 days, 0 siya, Mima. Paanong 0? Bakit nakalagay 0? 10,000 ang principal amount ko. Payment date is August 6. Today is July 31. So, 7 days. Pero 0 ang nakalagay. Hindi ko magets. So, kung 7 days yung frequent, libre. Hindi ko magets kung 0 pesos ba yung interest yan or 0 yung as in totally na babayaran ko. Hindi ako magbabayad ng any amount within 7 days. Tama ba, ha? Tapos may X pa siya doon, 1,393 pesos. Okay. Anyways, check natin mabuti. Doon sa tingnan niyo mabuti, Dito, sa baba ng confirm button, meron siyang SMS info. O pwede mong enable yan at saka disable. Kapag naka-enable yan, kapag in-on mo, baka meron siyang SMS fee na naman. Oh, no!
parang sa Cash Express, hindi ba? So, i-check natin kung loan details. Okay, dito tayo sa loan details, Kinembalar. So, sabi dito, for using loan for in the first 7 days, 0% per day. Okay, walang interest per day, Mima. August 6 ang kanyang first payment date, 0 pesos. Tapos may sinasabi dito, on condition loan payment after not later than 7 days. Hindi ko magets, para siya sa Cash Express lang. Okay, tapos dito naman, kapag more than 7 days na, lumagpas ka na ng first 7 days, tita, 1.99% per day. Para nga siyang si Cash Express. Pare-pareho. Okay, early loan payment is available. Check natin, ibaba natin, tita. Yung August 6, 0 talaga, As in, Processing fee and DST 0. SMS info 0. Interest 0. Principal amount 0. So, wala kang babayaran in 7 days. Okay. Sa August 13 ka na mag-start magbabayad ng first payment mo. Oh, no! Okay, which is August 13, 1,642 pesos. Okay, may processing fee siya, Mima, 200. Oh, no! Processing fee and DST, 200. SMS info, yun na, 49 pesos. Bakit may pa SMS info pa? Interest dito, 1,393. 1,393. I-calculate nyo nga. Ano yun eh? So, para bang 14 days na? Tama ba? 1,393 divided by 7 days. Ala, 199 pesos per day. Kasi nga, 1.99% per day, diba? So, 199 pesos per day. Okay. Tapos sa August 20, same din ang babayaran. Ay, hindi. Wait lang. Sa August 20, 1,393 pesos. Pareho dyan hanggang January 21, 2025. Tapos matatapos siya January 28, 2025, 11,393. Ano yung 11,393? Hindi ko mag-get. 10,000 ang loan amount ko. Bakit naging 11,393 na sa pinakadulo, Ala, ang gulo. So, kung susumahin mo to, ilang frequency, di ba? Every 7 days. Okay, so let's say, i-calculate nga natin. 1,642. Hindi, ito muna. I-calculate natin. 1,393. Okay, times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13, 21, 22, 23. Okay. 1,393 times 23 payment frequency to Hala, 32,039 pesos. Plus, i-add natin tong 1,642. 1,642. 33,681 pesos kapag pinahaba mo ng pinahaba. Tama ba? Yun yung breakdown niya So, parang ang lumalabas nila, prolongation to. Prolongation to, Mima. Hindi ba? Until January 2025. Ang hirap niyang kabande. Ang hirap niya kabande. So, ito yung 14 days. Okay, check natin. Pag 14 days naman, kapag 14 days naman, Mima, 10,000 ang principal loan amount. First payment is 1,649 kasi nga may may interest na. Tapos, ayun nga for using loan for in the first 14 days, 1% per day. Aha. First payment mo August 13, that's 14 days from now, 1,649. I-check natin breakdown ng August 13. Processing fee and DST 200 pesos. SMS info 49 pesos, interest 1.4. Principal amount 0. Hindi ka nagbayad ng principal ng first 14 days. Pero pag after ng 14 days, 0% processing, 0 pesos processing fee ay wala ding SMS fee and laki interest 2,768 ay 2,786 tapos principal amount wala, so interest lang binabayaran mo.
After 14 days, hindi ko magets talaga, Mima. Okay, ang kabuuan ng babayaran mo siguro, ito yung pinakahuli, yung 12,786. So, pinaka-prolongation niya to siguro. Kapag pinoprolong mo, malaki yung babayaran mo, tita. O, bibigyan ka niya ng until January 28, 2025 na masettle mo yung principal amount na 10,000. Otherwise, kailangan mong i-installment. Kapag mag-i-installment ka every 14 days siya, 2,786 pesos starting August 27. Ang haba, which is napakalaki nung interest. Diba? Ganun pala siya. Okay, so kapag binuo mo siyang bayaran, kasi ang principal amount mo is 10,000, no? Tapos, 12,786 ang magiging total repayment mo. Okay, calculate natin. 12,786, ilas natin yung 10,000 na loan amount, principal amount. So, ito yung patong, 2,786 kapag binuo mo siyang bayaran. Ganun pala siya. Pero nasan yung terms and conditions? Hinahanap ko yung link ng terms and conditions. Wala siya dito, oh. Sabi niya, I read, study, understand, and agree with the terms and conditions and disclosure statement. Nasaan ang disclosure statement? Di ba doon sa Cash Express meron silang ganon? Tapos meron siyang pa-cancellation. Ito kayang simbahan mo, pwedeng i-cancel, pwedeng ibalik yung pera. Pa-comment naman kung na-try nyo na, ha? Anyways, yung hindi ko mahanap yung terms and conditions na link. Wala siyang hyperlink dito. At saka wala siyang disclosure statement. Ito na yung pinaka-disclosure statement niya. Diba? Tapos naka-default, naka-checkbox lang siya. Hindi ko... Paano ko malalaman yung kabuuan ng terms and conditions? Wala naman doon. May nakakaalam ba sa inyo? Pa-comment naman and share, mga Mima. Anyways, i-check yung mabuti lahat. Himay-himayin nyo lahat bago kayo jumutang. It's up to you to decide in the end kung jujutangan mo ba itechuwarya o hindi. Kailangan ko ba talagang jumutang? Para saan ang aking jujutangin? Ang mahalaga, ang importante, you are responsible jutangera. Mga Mima, maraming salamat. Mga itechuwarya, don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time kakaroon tayong ganitong video, kayong unang manonotafy. Nang bonggang-bongga, himay-himay na, jutang na kira. Vamo, ayoko na. Vamo, ikaw ang vamo, charis.